Ito yung currently pinakamanipes na phone in the world. This is the iPhone Air. Marami na namang bibili nito dahil nga unique yung pagkakadesign niya. Kita nyo naman, di ba? Napakaganda, napakanipis, and napakatibay rin. Hindi to basta-bastang mabeben. Nakita nyo naman siguro sa Jerry Rig Everything ng 97 kilograms of force bago pa siya na-bend ng konti. Pero after that, gumagana pa rin. Ganon katibay etong si iPhone Air. So meron ng MacBook Air, meron ng iPad Air, and this time, si iPhone naman yung merong Air. Pero, makokontento ka ba talaga dito? Ano ba yung mga cons or downside niya? Well, yan yung pag-uusapan natin ngayon dahil nga, sasabihin ko sa inyo lahat ng mga dapat nyong malaman bago kayo bumili. Dahil nga, eto guys, ginamit ko na ng almost 1 month, and to tell you honestly, maganda talaga siya. Pero, merong kulang. Kaya naman tara, simulan natin ng full review and we will start in 3, 2, 1. Let's go! Hey, what's up guys? I am JP and this is JTeen TV. Now, before we proceed, I just want to know na meron tayong ongoing giveaway this October 31, 2025. So, kung hindi ka pa na-subscribe, mag-subscribe ka na. Now, back to this phone. As you can see, eto guys ay napakanipis lang talaga with a 5.6mm. Eto ay nasa color na sky blue. Meron ka pa iba't ibang colors like black, cloud white, and light gold. Now, for me, yung cloud white, light gold, and sky blue is almost the same lang pagdating sa personal. Napaka-minimal lang ng kanyang mga difference guys, except na lang syempre sa kanyang black na version. Kita nyo naman to, di ba? Sky blue pero parang walang ka-blue-blue. Parang white. But yes, pagdating naman dito sa kanyang durability guys, napakatibay talaga itong iPhone Air. Hindi to basta-basta mabebend. Kahit na anong lakas kong gawin dito, hindi talaga siya nabebend guys. When it comes to its build, etong phone na to ay merong Ceramic Shield 2 pagdating sa kanyang front, Ceramic Shield 1 naman pagdating sa kanyang likod, and titanium frame. So sa lahat ng mga bagong iPhone ngayon, eto na lang yung merong titanium frame guys. And mas matibay, mas maganda talaga sana yung titanium. Except na lang sa heating. Dahil nga nagbalik sila sa aluminum pagdating dito sa kanilang Pro version, it's because of the heating issues. Now, syempre, dahil nga bagong design to, madami na namang kumagat. Kita nyo naman tong kanyang camera module dito or tinatawag na nilang camera plateau. Andito na daw nakalagay yung kanyang chipset. Bale, etong nandito sa baba guys ay purely battery. So, bakit maliit pa rin? Now, sa right side nakalagay yung kanyang camera control. Sa left side nakalagay yung kanyang volume rocker and yung kanyang action button. And kung makikita nyo naman dito sa baba guys, halos kasing laki na lang yung Type-C port. Ang liit-liit na talaga ng space dito guys. Ganun po siya kanipis. Now, let's talk about the downside. So, una is wala na pong dual speaker na nandito kay iPhone Air. Andito na lang siya sa kanyang earpiece guys. Wala na yung bottom firing speaker. Microphone na lang talaga yung nandito. Although, the good thing about this phone guys is that even though single firing speaker siya, hindi siya masyadong malayo compared sa mga past iPhone. Like, malakas pa rin naman siya. Kaso lang, hindi siya masyadong boomy, hindi masyadong malakas yung kanyang bass. So, mas maganda talaga yung speakers ng iPhone 17 and 17 Pro. Kapag kinumpara mo talaga sila side by side, masasabi mo na talaga na mas pangit to. Pero, kapag hindi naman, like kapag ginagamit mo na siya in your daily life, tapos hindi mo na i-compare sa ibang mga bagong iPhone, eh maganda pa rin naman yung magiging experience nyo dito kay iPhone Air. But yes, pagdating dito sa kanyang design and build quality, I think na etong phone na to yung pinakamaganda, pinaka-premium, and pinaka-handy compared sa iPhone 17 and iPhone 17 Pro. Like legit guys, napakagaan niya lang. Even with the case, medyo mas manipis pa rin to compared sa mga other smartphone without the case. So for me, around 7 out of 10 lang yung ibibigay ko dito kay iPhone Air dahil nga again, wala na siyang dual speaker. Maganda na sana to kung meron tong dual speaker. Sus, ginoo. Oh, by the way, kung hindi ka pa nakahanap ng case, meron nang i-recommend sa inyo guys. Napakadali lang nitong ilagay. And this is the Ugreen Clear Case. Zero yellowing daw to. And yes, hard case siya. Pero hindi siya mahirap tanggalin. And madali lang din siyang ilagay. And protected na protected pa siya. Even pagdating sa kanyang camera plateau. Napaka-goods. Murang-mura lang to. Maglalagay ng link down below. Now, let's talk about the display of this phone. Eto guys ay
malaki. Hindi siya kasing laki ng Pro Max, pero malaki po siya. It has 6.5-inch Super Retina XDR OLED display with 120Hz ProMotion and up to 3000 nits of peak brightness. Meron itong 460 ppi. Kaya naman guys, pagdating sa kanyang resolution, napaka-sharp na talaga nitong phone na to. Ngayon, pagdating naman dito sa kanyang brightness, hindi po to aabot ng 3000 nits kapag tinagel lang natin dito tapos nasa indoor tayo. Aabot lang po siya ng ganon kapag naka-auto brightness tapos nasa extreme light condition kayo, like nasa labas, nasa under the sun, ganon. This is also protected with the Ceramic Shield 2, pero kita nyo naman dito, nilagyan ko na siya ng tempered glass and hindi pa full yung tempered glass na nilagay ko, so hindi na ako magre-recommend dito. Meron itong anti-reflective coating na kung tawagin, which is kapag merong mga ilaw or nasa labas kayo, mas kita nyo pa rin yung display ng phone nito. But, unfortunately, mawawala yung effect niya kapag meron kayong tempered glass na nilagay. So, if I were you, maghanap na lang kayo ng magandang tempered glass na meron ding anti-reflective coating. So far, when it comes to the display of this phone, napakalit lang ng kanyang mga bezels dito, napakagandang gamitin, and perfect size talaga to. Hindi siya maliit katulad na lamang ng 17 and 17 Pro. Like, look at that. Medyo giant siya, diba? Tapos medyo malapad din siya, guys. Which is for me, perfect na perfect to kapag gagamitin mo pang social media, panonood ng mga movies. Ito talaga yung perfect size kapag nalalakyan ka sa Pro Max, pero maliit din yung Pro. So, this is the middle ground. So far, wala naman akong masasabi or nakitang downside pagdating dito sa kanyang display. That is why, proceed na tayo sa next. Now, pag-usapan naman natin yung performance nitong iPhone Air. So, unang-una guys, ito ay nag-run na ng iOS 26. Meron po tong Apple A19 Pro, 3nm processor with hexa-core CPU na umabot ng 4.26 GHz and 5-core graphics naman pagdating sa kanyang GPU. Same na talaga sila sana nitong iPhone 17 Pro, but kulang po siya ng isa pagdating sa GPU. So, this has 6 GPU, eto naman 5 lang po. And malalaman naman natin yan kaagad pagdating sa kanyang benchmark guys, dahil nga mas mababa to ng konti pagdating sa result ng iPhone 17 Pro. Dito sa Steel Nomad Lite pagdating sa 3D Mark, umabot lamang siya ng 1931, which is good score pa rin naman. Meron ngang ibang mga phones hindi nakakapag-test nito. Sa Antutu benchmark naman, 2,020,358 po yung nakuha niya dito. Mataas na rin yan. And sa Geekbench naman guys, CPU 3,766 pagdating sa kanyang single core, 9,587 naman pagdating sa kanyang multi-core, and 38,274 naman pagdating sa kanyang GPU score. Now that score is pretty much very good pagdating sa ating paggamit daily. Like kapag hindi ka naman talaga pro, hindi ka nag-edit ng napaka-heavy ng mga videos, hindi ka naglalaro ng pinaka mabigat na mga games in the App Store, okay na po to. Now like I've said, mas mababa yung kanyang mga score dito and mas mahina rin to ng konti sa iPhone 17 Pro. But mas malakas to compared sa iPhone 17. So again, middle ground ulit. Kung medyo nahihinaan ka sa iPhone 17 pero medyo sobrang lakas naman ng Pro and Pro Max, si iPhone Air yung piliin mo. Kahit anong games actually na pwede mong laruin dito sa App Store guys, ay makakapaglaro ka na kay iPhone Air. Naglaro dito ng Genshin Impact, high graphics. Pwede mo pa siyang iset na up to 120 FPS. And yes, maganda pa rin maglaro dito ng Genshin Impact. Ano na lang kaya sa mga usong-uso dito, which is yung Roblox, Call of Duty, Mobile Legends. Naku po, wala na yung problema dito kay iPhone Air. Trust me guys, napakalakas ng processor itong phone na to. Kahit na napakanipis niya lang, malakas na pagdating sa kanyang processor. Let's talk about the downside. Dito naman guys, unang-una ko napansin is that medyo madali po siyang uminit. Unlike the Pro and Pro Max, etong si iPhone Air ay walang vapor chamber, which is nagde-dissipate ng heat. Tapos dagdag pa natin na all glass yung kanya likod, kaya naman medyo madali talaga siyang uminit guys. Pero the good thing here also is madali din po siyang lumamig kapag nag-stop na kayo sa mga heavy tasks. Now sa iOS 26 naman guys, gustong-gusto ko talaga to dahil nga syempre sa kanyang liquid glass, maraming mga taong ayaw nito, pero yung mga nakita lang nila is yung nasa beta na version, which is pangit talaga yon. But this time, with the official version, maganda po to, napaka-smooth, except na lang minsan medyo nagbabag-bag pa siya dahil nga bago pa. I guess meron pa mga paparating na update, like agad-agad, napakadaming mga paparating na update dito guys. But yes, iOS 26 is perfect for this phone. Isa sa mga favorite ko dito guys is yung kanyang charging time dahil nga meron ng estimated time dito na nakalagay. And even sa kanyang camera, mas simple, mas classy yung look. And I don't know why, pero mas maraming apps yung available na bago dito kay iPhone Air. Katulad na lamang itong GarageBand, iMovie, Keynote, Numbers, Pages, Playground, and yung usual
call na preview, translate, preform, and journal. Now, depende naman sa inyo yun kung gagamitin nyo yun. But yes, so far, pagdating sa performance nitong iPhone Air, nasa gitna po ito ng iPhone 17 and iPhone 17 Pro. The downside again is eto rin yung pinakamadaling uminit sa tatlo. Now, let's talk about the battery of this phone. The biggest issue daw to, exaggeration. Siyempre, yung sasabihin ko sa inyo is my own experience. Hindi to parang inesponsoran ako ng Apple para sabihin to. Wala pang ganun na nangyayari. With just the 3,149 mAh, umabot ako dito guys ng 1 day. Ginagamit ko siya in the morning, in the afternoon, even sa gabi. Matagal po siyang malubat. Well, ako kasi nandito lang sa bahay, naka-wifi lang, nagsa-social media, hindi masyadong pala gaming. Siyempre, siguro yun yung reason kung bakit ako tumagal. Habang ginagamit ko sila para ng iPhone 17 Pro, parang parehas lang naman yung pag-drop ng battery nila. Halos walang difference guys. So para sa akin, exaggeration masyado yung sinasabi nila na napakadaling malobat. Hindi totoo yun. Pero meron ako nakitang downside dito guys. And it's from the charging, not the battery. Eto guys, ay hindi nag-improve compare sa iPhone 16 series. Macha-charge mo to ng up to 50% in 30 minutes pa rin. Unlike the 17 and the 17 Pro na 20 minutes na lang. Pero the good thing is, nag-improve na yung kanyang MagSafe charging. So makakaabot na siya ng 50% in just 30 minutes pa rin. So same lang pala yung charging niya pagdating sa wireless and wired charging. So yun lang naman. Meron akong i-recommend sa inyo na charger na malupit na napakaganda tapos same color niya pa. And this is the 2-in-1 magnetic charger from Ugreen. So with this one, macha-charge mo na yung inyong iPhone Air and AirPods at the same time. Maganda to guys dahil nga ma-maximize nyo yung fastest wireless charging available dito sa iPhone na to. Dahil nga guys, latest Qi 2.2 na yung andito kay Ugreen. Ngayon, kapag kayo naman ay palaging on the go, palaging wala sa bahay, eto guys, yung sagot sa problema nyo. Ugreen MagFlow Magnetic Wireless Charging Power Bank na 10,000 mAh, 3 times the battery of this phone. So, in that way, hindi ka talaga malulobat. Gamit na gamit to ngayon guys dahil nga daming sakuna. So, kapag need mo nang mag-evacuate, dapat meron ka talagang power bank. Especially kapag nag-brown out, legit kailangan mo talaga to. But yeah, so far when it comes to battery of charging this phone, okay lang yung kanyang battery life. Hindi lang talaga masyadong malaki yung upgrade pagdating sa kanyang charging. Now, pag-usapan naman natin yung part na medyo na-disappoint talaga ako, and this is the camera. Now, unfortunately, etong photo guys ay meron namang one single and mono camera dito sa kanyang likod. And this is the 48MP megapixels main camera and isa rin dito sa kanyang selfie which is 18 megapixels. Para sa akin, yung kanyang 48 megapixels main camera guys is just the same with the other phones like the iPhone 17 and the iPhone 17 Pro. Ngayon, kung nagustuhan mo yung mga pictures na nakuha ko doon sa iPhone 17 and iPhone 17 Pro, magugustuhan mo rin yung one-times photo and videos using this phone. Pero, sasabihin ko sa inyo yung mga kulang and mga nawala dito kay iPhone Air. So, unang-una guys, kapag gumagamit kayo ng 0.5x, wala na po yan. Kapag gusto nyo naman mag-zoom, up to 10 times lang po to. Yun yung mga effect ng pagkawala ng ultra-wide camera and telephoto. So, medyo na-disappoint talaga ako dito guys dahil nga even yung macro shot kung saan gusto mong kumapture ng malapitan, hindi mo na yan magagawa with this one dahil nga wala na siyang ultra-wide. Isa yun sa mga gusto ko. Tapos, yung zoom naman, maximum na talaga yung 10 times guys. Wala na tong ikakalapit pa. Pero the good thing here is that yung 2 times zoom niya is optical quality pa rin. Hindi siya optical zoom, optical quality lang. Kung gusto mo naman makakuha ng napakagandang shot, napaka-sharp, napaka-natural, well, kuhang-kuha mo pa rin yan with the 1 times dito kay iPhone Air. Pero, pagdating naman dito sa kanyang video guys, unlike the other new iPhones na makakakuha na ng up to 4K at 20 FPS, eto guys, up to 4K at 60 FPS lang po siya. Yung meaning nun is that yung slow motion is 1080p or HD pa rin. Hindi pa rin po siya upgraded into 4K. So, isang downside na naman yun. Now, aside from that, I think wala naman ng iba pang mga downside etong phone na to. Dahil guys, sa kanyang selfie, parehas lang po sila ng mga bagong iPhone ngayon. Meron na po tong kung tawagin ay center stage dahil nga sa kanyang wider frame sensor dito sa kanyang selfie. And mas higher megapixels din to. Kaya naman mas sharp and mas maganda yung quality even when zooming. So, when it comes to the selfie camera, yes, maganda pa rin po siya. Perfect na perfect i-upload sa inyo mga social media. And yes, still one of the best selfie camera that you can use in today's world. Alam naman na ng Apple guys na palagi nagsa-selfie yung mga iPhone user. Kaya naman,
naman, nag-improve sila and gumawa sila ng bagong feature, which is yun na nga, center stage. Hindi mo na kailangan pang i-rotate ng paside yung phone mo para kumuha ng mas malapad. And yes, gustong gusto ko talaga etong feature na to. Now, isa pa nga pala na feature dito guys is that meron na po siyang dual capture kung saan makakapag-video na kayo sa inyong harapan and meron pa kayong recording ng inyong reaction or ng inyong muka. So, para kang nakipag-VC, di ba? Huh? Now, matagal na to sa mga Android phones, but yes, andito na siya kay iPhone Air. The only original na ginawa ng iPhone ngayon guys is yung center stage button, which is I think marami na namang kukopya nito. Pero siguro, sana din kopyahin nila dahil nga maganda tong feature na to. Overall, when it comes to the camera of this phone, okay na okay to kapag hindi kayo gumagamit ng ultra-wide or telephoto. Kapag yung main camera lang, kontento na kayo, perfect na etong si iPhone Air. Na overall, i-recommend ko ba etong si iPhone Air? Well, dalawa lang to guys. Kapag gusto mo ng napaka-unique na pagkakadesign, pinakamaganda sa lahat ng mga bagong iPhone ngayon, perfect na talaga to. Pero you have to pay the price, which is meron siyang mga pagkukulang. Wala siyang ultra-wide, wala siyang telephoto, and wala rin siyang dual speaker. Yun lang naman siguro yung pinaka-major dahil nga even pagdating sa battery, okay naman ako doon. But yes, kung okay ka sa mga sinabi kong pagkukulang, I would still recommend you to buy this iPhone Air dahil nga ibang experience to guys. Napakanipis lang pero napakaganda. Yun talaga yung pagkakadescribe ko dito kay iPhone Air. But yes, depende pa rin naman yun sa inyong mga budget dahil nga syempre kapag nagbabudget ka, I would suggest you to watch our iPhone 17 review dahil nga okay na rin yun. And the next one is the iPhone 17 Pro. The iPhone Air for me is a luxury. Hindi siya parang ginawa para sa mga features, ganon. Ito talaga yung tunay na pang flex lang dahil nga kapag meron ka nito, it means na meron ka talagang pera na wala ka ng pake sa mga ibang downside niya as long as meron kang kakaibang iPhone. And I think that's pretty much it. Maglalagay ng link ng iPhone Air na nasa Shopee, which is I think merong discount kapag gumamit kayo ng credit card ng Union Bank, BPI, and meron ding available na SPay later na meron lamang 0% interest. So napaka-interesting na offer. Maglalagay ng links ng kanyang case, ng charger, lahat. But yes, that's pretty much it. I am JP and this is JTN TV. Thank you for watching and God bless. Bye-bye.